Mabubura ang iyong Forex demo account at walang nagbabala sa iyo. Kung nandito ka, gusto mong mag-practice ng Forex nang hindi nagsasapalaran ng totoong pera, matalino. 4 na broker ang nangunguna sa bawat listahan ng rekomendasyon para dito. Bawat isa sa kanila ay magbubura ng iyong demo account. Ang pinagkaiba nila ay kung ano ang tumitigil sa orasan at isa lang sa kanila ang nagsasabing sapat na ang pag-login. Ipapakita ko sa iyo kung alin at magse-set up tayo ng mga 10 minuto, kaya ito mismo ang makukuha mo. Sa katapusan ng video na ito, magkakaroon ka ng gumaganang demo account, naka-install na MetaTrader at nalagay na ang iyong unang trade. Walang deposit, walang ID check. Wala pang 15 na minuto. Tapos ang 4 na broker magkakasabay at kung gaano katagal bago mabura ang demo mo. At sa huli, ang isang panuntunang nagsasabi kung kailan ka handang huminto sa pag-practice at pumunta sa live. Karamihan sa tao ay baliktad ang pag-unawa sa panuntunan na yon. So nagagastos nito ang kanilang unang account. Bago tayo magpatuloy, may disclosure. Ang mga broker links sa description ay affiliate links. Kung magrehistro ka sa kanila, kumikita ako ng komisyon nang walang dagdag na bayad sa'yo. Kaya ganito ko pinapanatiling tapat ito. Sasabihin ko ang kahinaan ng bawat broker sa video na ito, kasama na ang pinaka-inirekomenda ko. At kung gusto mong laktawan ang aking mga link at pumunta direkta sa site ng broker, gawin mo. Ang demo account ay libre sa kahit anong paraan. Ito ay edukasyon, hindi financial advice. Ang Forex at CFD trading ay may mataas na panganib ng pagkawala ng pera. Depende sa broker, 70 hanggang 90% ng mga retail account ay nawawalan ng pera. Kaya naman nagsisimula tayo sa demo. Ayusin natin ang una. Gaano katagal talaga ang mga demo account na ito? Tingnan natin ang IC Markets. 30 araw nang hindi paggamit at mawawala na ang account. 1 buwan ng practice, tapos magsisimula ka ulit. Vantage naman, 30 araw din pero hindi inactivity clock ang kanila. Ito ay hard expiry. Sinasabi mismo sa kanilang help page. Ang demo account ay valid lamang ng 30 araw bago mag-expire. Hindi ito mapapahaba kahit mag-trade ka at kapag nawala na, ang sagot nila ay gumawa ng bago. Bagong account, bagong numero, wala sa iyong mga trade. XM. 30 araw sa ilalim ng kanilang European at UK na bahagi. 90 araw sa lahat ng iba pa. Pero basahin ang kondisyon dahil halos lahat ng video tungkol dito ay mali. Ang orasan ng XM ay batay sa trading activity, hindi sa pag-login. Pwede kang mag-open ng account araw-araw at mawawala pa rin ito. XNES. Walang fixed na expiry. Patuloy na mag-login at mananatili ang account at sinulat nila iyon. Pwede kang mag-hold ng hanggang 200 sa kanila, 100 sa MT4, 100 sa MT. Pero ito ang hindi sinasabi ng XNES sa banner. At sinabi ko na sasabihin ko ang mga kahinaan. Ang MT5 demo ay nababura pagkatapos ng 21 araw na walang login. 21, mas maikli kaysa sa IC Markets at XM. 180 naman ang MT. At kailangan mag-login sa platform mismo. Ang pagbukas ng account page sa website ay hindi bibilangin. Kaya mag-login o mawawala ito. Sige, itayo na natin. Samahan ninyo ako, ilang minuto lang ito. Registration page, email, password, bansa. Iyon lang ang form. Ngayon sa account type, piliin ang demo. Walang deposit, walang ID upload, walang i-verify. Iyan ang buong punto ng isang demo. I-download ang MetaTrader at mag-login gamit ang credentials na i-email nila sa'yo. Parehong platform kahit anong broker ang pinili mo. Ngayon ang parte kung saan nag-freeze ang mga baguhan. Mukhang cockpit ang screen na ito pero 3 bagay lang ang kailangan mo ngayon. Ang chart, ang order window at ang volume box. Buksan ang euro laban sa dolyar. Itakda ang volume sa 0.01. Iyan ay isang microlot, ang pinakamaliit na laki. Tapos bumili. Iyon na, naglagay ka na ng Forex trade. Panoorin ang profit and loss column na gumagalaw sa real time. Naramdaman mo ba? Wala. Walang takot, walang adrenaline. Tandaan mo ang pakiramdam na iyon. Babalik tayo doon. Mabilis na tala, ang mga link para sa 4 na broker ay nasa description. Lahat ng 4, hindi lang isa. Walang madalian, wala pang dapat pagpasyahan. Patuloy manood dahil mas mahalaga ang susunod kaysa kung anong broker ang pipiliin mo. Okay, sandali lang. Mayroon ka ng demo account ngayon. Dito nagtatapos ang karamihang video at iyan ang problema dahil manloloko sa iyo ang demo trading ng 3 beses. Ang unang 2 ay magpapagastos sa iyo kapag nag-live ka na. Ang ikatlo ay kung bakit karamihan sa mga taong lumipat mula demo patungong totoong trading ay nasasaid ang account sa unang buwan. At halos walang nakakakita nito dahil sa demo account wala itong umiiral. Unang sinungaling ang iyong presyo. Sa demo, i-click mo ang buy at makukuha mo ang presyong na-click mo. Sa live, patuloy na gumagalaw ang market habang nililipat ang order mo sa broker. Humingi ka ng isang presyo tapos iba ang natanggap mo at ang agwat na iyon ay tinatawag na slippage. Ipinapalagay ng demo results na wala ito at sa mga news events, nagiging pangit talaga. Ikalawang sinungaling, ang iyong mga gastos. Ang demo trading ay libre lang, ang live trading ay hindi. Nagbabayad ka ng spread sa bawat isang trade. Sa raw spread accounts, nagdadagdag ka pa ng commission. Nakita ko na nagcha-charge ang mga market ng $350 bawat lot bawat side. 2 side, kaya $7 bawat lot round turn. Hawakan ang trade magdamag at magbabayad ka pa ng swap.
Ang isang estratehiyang kumikita ng $10 sa isang araw sa demo ay maaaring malugi sa live. Parehong trades, magkaibang bayad. At ang ikatlong sinungaling, ang pinakamalaki. Walang takot sa isang demo account. Naalala mo ba nang mag-trade ka ng una at walang naramdaman? Iyon ang kasinungalingan. Sa live account, ang quartz and peak na galaw laban sa iyo ay nararamdaman talaga. Isasara mo ang iyong mga panalo ng maaga. Hahawakan mo ang iyong mga talo ng matagal. Magdo-double down ka para makabawi. Wala sa lahat ng iyan ang makikita sa iyong demo results, kaya ang demo results mo ay hindi forecast. Ensayo lang yon na tinanggal ang pinakamahirap na bahagi. Kaya alin talaga ang pipiliin mo? Depende yon kung sino ka. Tatlong mabilis na halimbawa. Piliin ang XM kung plano mong mag-fund ng account at gusto mo ng mas maraming kapital. May deposit bonus sila, 50% sa unang deposito mo hanggang $200 tapos 20% sa lahat pagkatapos. Dalawang bagay na hindi nila agad sinasabi. Hindi mawi-withdraw ang bonus at nakalagay iyon sa kanilang sariling banner. At hindi ito applicable sa kanilang ultra-low account na siyang may mas mababang spread. Margin yon, hindi pera. Piliin ang IC markets kung nag-scalp ka o gumagamit ng automated strategy. Totoo ang spreads na 0.0 pips. Huwag lang kalimutan ang aming tinalakay. Ang zero spread ay hindi nangangahulugang zero cost. Nagbabayad ka ng commission imbes. Huwag piliin ang Vantage kung gusto mo ang pinakamababang gastos per lot. Kapag nag-live ka na, ang kanilang raw ECN ay nagsisimula sa $50 at presyo mula $6 per lot round turn. Alamin mo lang na ang demo nito ay mauubos sa loob ng 30 araw. Isang bagay na dapat malaman bago ka mag-register kahit saan. Nakita mo ba ang partner code line? Makikita lang ito sa registration form. Kapag nagawa na ang iyong account, mawawala na ito sa lahat ng screen. Hindi mo na ito maidadagdag pagkatapos. At hindi maaaring ilagay ang code sa account na mayroon na. Hindi kita pinipilitang gumawa ng kahit ano ngayon. Alamin mo lang na nagsasara ang field at hindi na ito muling magbubukas. Kaya naman itong panuntunan. Kailan ka talaga handang mag-leave? Karamihan ay nagsasabi kapag kumikita ka na sa demo. Doon nagkakamali ang karamihan. Ang kita sa pekeng pera ay kapalaran lang kasama ang balanse ang hindi mo pinaghirapan. Mayroon kang $10,000 na walang gastos sa'yo. Siyempre pumasok ka sa trade. Ito ang tunay na senyales. Handa ka na kapag nasunod mo ang iyong trading plan ng ilang linggo nang walang paglabag. Hindi kapag tumaas ang numero. Kapag tumigil ka ng mag-override sa sarili mo. Ang pagsunod sa plan ang tunay na kasanayan. Lahat ng iba pa ay parang lagay ng panahon. At kapag lumipat ka na, magsimula ng mas maliit kaysa sa menuking makatuwiran. Mas maliit pa sa demo size mo. Kasi ang takot lumalabas lang kapag tunay na ang pera at gusto mong maranasan ito ng mura. Okay, isa lang na hiling at tapos na tayo. Kung magbubukas ka ng demo at dapat iyon ang punto ng video na ito. Buksan ito sa link sa ibaba at ilagay ang aking code sa field na yon. Ito ay FC29CBWS. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ko ito sa iyo imbes na ibenta. Kapag nag-register ka gamit ang aking code, kumikita ako ng komisyon mula sa XNES. Ibinabalik ko ang 20% ng komisyong iyon sa iyo bilang automatikong rebate. Hindi 20% ng iyong trading fees. 20% ng makukuha ko. Maaari mo itong suriin sa loob ng iyong XNES portal. Walang gastos sa iyo at libre ang demo kahit wala ako. Pero isasara na ang field na yon kapag nagawa na ang account mo at hindi na muling magbubukas. Kaya kung magre-rehistro ka na rin, magrehistro na gamit ang code. Yun lang ang part na hindi mo na maaayos pagkatapos. Iyon na ang lahat ng ipinangako ko. Demo account, naka-install na ang platform, nalagay na ang unang trade, at ang panuntunan. Mabilis na recap sa expiry kasi ito ang palagi nilang nalililimutan. Ang IC Markets Advantage ay nagbibigay sa iyo ng 30 araw. Binubura ka ng XM kapag hindi ka nag-trade, hindi kapag hindi ka nag-login. Patuloy ang XNES hanggat nag-login ka, pero mag-login sa MT5 demo na iyon kahit isang beses bawat 3 linggo. Isang tanong para sa mga komento. Gaano nakatagal kang nagde-demo trading? Gusto kong makita ang hanay dahil sa tingin ko, mas matagal pa ang karamihan sa demo kaysa sa kailangan. Kung gusto mo ang susunod na hakbang, nalaman ko kung magkano talaga ang isang lot sa lahat ng 4 na broker na ito. Mag-login sa iyong demo, magkita-kita tayo doon.